Mga kwento ni Felmo. Ako po si Elmer. Nasa 28 taong gulang ako nang mangyari sa akin ang karanasan ko noong naninirahan pa ako sa bahaging Romblon. Matagal na akong pinapaluwas ng aking ama para hanapin ang kapalaran ko sa syudad kung saan makakasama ko ang aking tiyuhin, nagtatrabaho bilang kontraktor. Kaso mas pinili ko pa noong manatili sa aming lugar para makatulong ako sa aking ama. Tumutulong ako sa pagsasaka sa bukid ng tatay ko. At kung minsan ay gumagala ako at nakikipag-inuman sa aking mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, napukaw ang aking atensyon noong marinig ko na nagkwekwentuhan ng aking ama, gayon din ang kaibigan niyang magmumutya na si Mang Kulas, na kilala din na matinik na pumapatay ng mga aswang at iba pang mga maligno. Sumasagi sa usapan nila ang kakaibang kapangyarihang nagagawa ng bagakay na libon sa taong posibleng makakuha nito. Ayoko sanang pangarapin na makakuha ng ganoong agimat dahil hindi ko naman natitiyak kung ano ba ang karapat-dapat sa makakuha ng kakaibang kapangyarihan. At isa pa ay maaaring maging delikado ang buhay ko dahil maraming masasamang tao ang posibleng magtangkang maghanap nun. Pero base sa mga kwento ni Mang Kulas, ay talagang naengganyo akong makinig. Hindi ko napigilang makisabat sa usapan nila at nagawa ko pang magtanong kay Mang Kulas kung paano at kung saan matatagpuan ang bagakay na libon. Pinagmasdan niya akong mabuti at napahalakak siya. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ako ng interes sa bagakay na libon. Pero binigyan pa rin niya ako ng tiyak na kasagutan. Batay sa kanya, epektibo ang kapangyarihan ng bagakay na libon o yung bang tinatawag na libon na walang butas. Nagtataglay yon ng tagaliwas o yung kakayahan na nagpapalihis ng mga bala o hindi tinatablan ng anumang matutulis na armas. Meron din itong kakayahan ng tagabulag na ginagamit para makapanlinlang ng mga paningin o hindi makikita ng basta-basta. At sa huling pahayag ni Mang Kulas, doon nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nabanggit niya sa akin na kung sino man ang may masamang tangka sa taong pinagkalooban ng bagakay na yon, ay mamalasin at posibleng maghirap at mauwi sa kamatayan. Ganoon ang bagsik na kapangyarihan ng bagakay. Mas matindi pa sa kapalaran ng karma. Naisip ko na mukhang interesadong bagay ang magkaroon noon kaya naman napagdesisyon ko na maghanap ng bagakay na libon. Wala namang mawawala sa akin kung hindi man yun ipagkakaloob sa akin ng kalikasan. Ang mahalaga, sinubukan ko kahit mahirapan ako. Sumunod na araw ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na maglalakad-lakad na muna sa may bahaging kakahuyan para makapagpahinga pagkatapos ng pagtatrabaho sa bukid. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ay ang nais ko ng mga oras na yon ay makakuha ng bagakay na libon. Nung makarating ako sa may bahaging kakahuyan, may napapansin akong maliliit na bagakay nun. Sinubukan kong pitikin ng mga ito para malaman kung alin sa mga bagakay ang nararapat kong kunin. Inobserbahan ko at napagtanto na puno ng hangin ang naturang bagakay, kaya humanap pa ako ng iba. Pumaikot ako at sa dulong bahagi ng puno ay nakita ko ang ilang maliliit na bagakay na medyo kaiba sa mga kasama nito. Pinagpipitik ko ang mga bagakay at doon ko nasigurado na hindi katulad ang tunog nun kesa sa mga nauna kong natagpo ang mga kahoy. Nangislap ang mga mata ko dahil natagpuan ko na ang mahiwagang bagakay na libon. Pumutol ako ng ilang piraso. Binalot ko sa puting panyo. Pagkatapos ay lumingalinga ako sa paligid. At nang makasigurado ako na walang ibang tao, ay saka ako bumalik sa bahay.
Pagka-uwi ko ay kinamusta ako ng aking mga magulang na inabutan ko sa lamesa na nagmemeryenda noon. Nabanggit ko sa kanilang nagpahangin ako sa labas kaya hindi naman sila naghinala sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa aking silid-tulugan at matagal kong pinagbastan yon. Kinabukasan ay pinuntahan kami ng kapinsan ko na si Fedor para imbitahan kaming magtungo sa bahay ng kanyang kapatid na si Florencia dahil binyag noon ng kanyang anak. Hindi naman kami nagdalawang isip at kaagad kaming gumayak dahil naghihintay sa amin si Fedor gamit ang kanyang pampasaherong tricycle. Kaso hindi ko malaman kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko na para bang may mangyayaring hindi maganda. Pumunta ako sa aking silid-tulugan. Kinuha ko ang puting tela na pinagbabalutan ng ilang piraso ng bagakay na libon. Inilagay ko yon sa aking bulsa at pinilit ko na lamang na magpakitang malakas at walang iniindang sakit para naman makasama ako sa salo-salo sa bahay ng aking pinsan. Hindi ko pa rin magawang ipagtapat sa mga magulang ko ang tungkol sa bagakay na libon dahil sa takot na mapahamak kami laban sa ibang taong makakaalam nun. Sinigawan na ako noon ng nanay ko, kaya dali-dali na ako nagbihis at nagayos ng sarili. Halos patakbo na akong nagtungo sa may labas kung saan natagpuan ko ang aking mga magulang na nakasakay na sa tricycle. Isinarado kong mabuti ang pinto ng bahay. Pumasok na ako sa loob ng tricycle noon. Medyo may kalayuan ang bahay ng pinsan ko at inabot na kami ng tanghali bago kami nakarating. Pagkarating namin, ay nagulat kami sa dami ng mga bisita na matatagpuan sa bakuran ng kanilang bahay. Bumungad pa ang mga kaibigan ko na sina Roger at Gaston. Kaya naman lalo na akong nagalak na makita sila pero minabuti ko na sumama sa loob ng bahay para mabati at makamusta ang aking pinsan. Nang makarating kami sa gawing kusina, ay sinalubong kami ng kapatid ng tatay ko, gayon din ang mag-asawang Florencia at Kiko, habang karga ang kanilang malusog na sanggol. Binati namin sila na puno ng kagalakan at pagkatapos ay binigyan kami ng mga pinggan at kubyertos. Itinuro ni Kiko kung saan kami kukuha ng aming makakain nun. Nagtungo kami sa mahabang lamesa. Doon sumandok ng makakain. Nakilala din namin ang ilang bisita bilang ilan sa aming mga kapitbahay. Pero laking gulat ko nang pagkatapos na makakain ng tatay ko ay walang ano-anong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang namataan ang ilang grupo ng kalalakihan na nagtitipon-tipon sa iisang maliit na mesa malayo sa kusina. Nagpaalam sila sa amin ng aking ina at pupuntahan lamang niya ang kanyang ilang kaibigan. Pero nagdududa ako na hindi niya yun mga kaibigan dahil bigla siyang naging seryoso at mukhang may malalim na iniisip nun. Saglit ko na muna siyang hindi pinansin lalo pa nang makalabas ako sa bahay at natagpuan ko ang aking mga kaibigan na nagvivideoke habang tumutungga ng alak. Nakipagkwentuhan ako sa kanila habang ang nanay ko naman ay abala sa pakikipag-usap sa aking tiyo at tiyahin sa loob ng bahay. Inabot na kami ng hapon at talagang napasarap ang aming kwentuhan nun. Walang ano-ano ay nagtungo ako muli sa loob ng bahay para siyasatin ang aking ama. Pero laking gulat ko na bigla na lamang siyang nawala. Gayon din ang tatlong lalaking kausap niya sa mesa nun. Nasa malayong lugar naman ang nanay ko at mukhang wala din siyang kaalam-alam kung saan nagtungo ang aking ama. Dahil abalang-abala pa rin siya sa pakikipagtalastasan sa aming mga kamag-anak. Gayon din sa pagkakarga ng sanggol ni Florencia. Ako na mismo ang gumawa ng paraan para mahanap ang aking ama. Lumabas ako sa gawing likod bahay at eksaktong nahagip ng paningin ko ang aking ama na kasama ang tatlong kalalakihan. Medyo mapuno at matalahib sa gawing likod bahay ni Florencia at mukhang may iba pang daan sa lugar na yon papasok sa kabilang barangay. Sinundan ko sila at hindi biro ang layo ng kanilang tinahak na lugar. Nagtago ako sa tabi ng mga puno
at napansin ko na huminto sila sa isang partikular na lugar kung saan naglabas ng baril ang isang lalaki noon. Kitang-kita ko na meron silang pinagtatalunan ng aking ama at napansin ko na dinuduro ng isang matangkad na lalaki ang tatay ko at pinagbintangang pakialamero noon. Naguluhan ako. Kung ano man ang pinagtatalunan nila, kaya naman mas lalo kong pinaigting ang pakikinig sa kanilang pag-uusap. Ayon sa aking mga narinig, ay nasaksihan ng aking ama ang pagpatay ng mga kalalakihan sa kanyang katrabaho sa bukid na mga pinag-initan nito, kaya isinuplong niya ang mga ito sa kanilang amo. At dahil naman doon, ay nagawa sila nitong ipaalam sa mga otoridad, kaya naman nagawa nilang tumakas. Mabuti na lamang at hindi sila nakilala ng iba pang bisita sa loob ng bahay ni Florencia. Pero sa kabila nun ay nanatiling tahimik ang tatay ko at hindi niya ipinaalam sa lahat ng mga kriminal ang mga kasama niyang lalaki. Sa pangamba na manganganib ang aming mga buhay nun. Gigil na gigil sa kanya ang matangkad na lalaki, kaya inutusan niya ang dalawang kasamahan na pagbubugbugin si tatay nun. Sinikmuraan siya at sinuntok sa mukha ng dalawang lalaki. At sa mga nasaksihan ko ay sumulak ang aking galit, pero nataranta ako nung maglabas ng baril ang matangkad na lalaking yon. Mukhang tutuluyan niya ang tatay ko, kung kaya't kinuha ko ang bagakay sa aking bulsa. Bumulong ako ng dasal. Mga dasal na pinag-aralan ko tungkol doon sa bagakay na libon. Bago ako lumusob ng buong tapang sa kanilang kinaroroonan. Kung mabisa man at kaya akong protektahan ng bagakay, ay posibleng maililigtas ko ang buhay ng tatay ko. Pero kung hindi ako magtagumpay, ay tiyak na ikakamatay ko ang gagawin ko na yon. Ikinasa ng lalaki ang baril at tustong nakarating ako sa kinaroroonan nila. Niyakap ko na mahigpit ang tatay ko at eksaktong kinalabit ng lalaki ang gatilyo, pero laking gulat ko nang hindi yun pumutok. Nagulantang ang mga lalaki, gayon din ang tatay ko. Nagumpisa ang mga lalaki na pagtulungan kaming mag-ama, subalit naging mabilis sa mga kamay ko. Nasipa ko sa tuhod ang matangkad na lalaki, samantalang nasuntok ko naman ang ikalawang lalaki, gayon din ang ikatlo. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling ang lakas ko at halos hindi ako makapaniwala sa sarili ko na nakayanan ko yung magawa sa tatlong malalaking lalaki na yon. Isa-isa silang bumulagta sa lupa at bago pa sila makabangon ay tinulungan ko ang tatay ko na makatakbo ng mabilis nun. Pero biglang tumayo ang matangkad na lalaki na yon. Muli na naman niyang ikinasa ang baril, pero narinig kong hindi lumabas ang bala nito. May kung anong puwersa ang pumipigil para mapatamaan ako ng ligaw na bala. Inabutan pa kami ng dalawa pa niyang mga kasamahan at doon na kami nagpangbuno nun. Nasapol ako sa dibdib at tagiliran, pero naihampas ko ang ulo ng lalaki sa may punong kahoy, samantalang paulit-ulit namang tinadyakan ng tatay ko ang isa pang lalaki. Kaya nawalan ito ng balanse at napabulagta sa lupa. Sa puntong yun ay nagpatuloy kami sa pagtakbo ng tatay ko at kung saan-saan kami nakarating dulot ng palikulikong daan na aming pinuntahan. Naging mausisa sa akin ang aking ama sa kung paano ko naiwasan ang mga bala ng baril. Hindi ko na nagawang maglihim pa sa kanya at isiniwalat ko ang tungkol sa bagakay na libon. Namangha naman siya sa aking angking kagalingan na matagpuan ng ganong uri ng agimat, dahil bihira lamang ang mga nakakasumpong nun at nabibiyayaan ng kalikasan. Matapos ang usapan namin ay napagdesisyonan ko na bumalik kami sa bahay ni Florencia at sabihin sa mga kamag-anak namin ang tungkol sa mga kriminal na kamuntik nang pumatay sa tatay ko. Malapit na noong lumubog ang araw na makarating kami sa bahay. Napansin namin na kokonti na ang mga tao at mukhang nagsipag-uwian ng mga bisita. Natanaw namin sa labas ng bahay ang aking ina, gayon din ang mga pinsan ko.
Dali-dali kaming nagtungo sa lugar na kinatatayuan nila at mangyak-ngyak kaming sinalubong ng yakap ng nag-aalala kong ina. Minabuti namin pag-usapan ng mga nangyari sa loob ng bahay noon. Ganun na lang ang pagtataka ng pamilya ni Florencia nung saraduhan namin ang buong bahay at isiwalat ang buong pangyayari. Namilog ang mga mata ng aming mga kamag-anak at nag-alala sila sa aming kaligtasan. Pinayuhan kami ni Tio Filimon na manatili na muna sa kanilang bahay dahil mapanganib kung magbabiyahe pa kami pa uwi dahil baka masundan lamang kami ng mga armadong lalaking yon. Minabuti ni Tio Filimon na isama ang kanyang panganay na anak patungo sa bahay ng kumpare nitong Barangay Tanod at ipaalam ang nangyari. Dagdag pa nito na may kamag-anak sa bayan ang Barangay Tanod ng mga pulis kung kaya't pwedeng maghalughog ang mga pulis sa lugar na pinuntahan ng mga kriminal. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at kaagad na umalis sa mag-ama. Sumakay sila sa kanilang tricycle at nagtungo sa bahay ng Barangay Tanod. Ilang minuto pang nakalipas, bumalik ang mag-ama at hindi nagtagal ay sumapit na ang gabi nun. May mga barangay tanod na nagronda sa kanilang bahay kasamang ilang mga pulis. Nakapagbigay ng impormasyon ng tatay ko ukol sa mga lalaking nakasagupa namin. Binigyan naman kami ng kasiguraduhan ng mga pulis na hahanapin nila ang mga taong pumatay sa kumpare ng tatay ko at tiniyak nila na hindi pa ito nakakalayo sa kanilang lugar. Sa buong magdamag ay pinanatag namin ang aming kalooban. Sinikap namin makatulog at magpahinga ng maayos sa bahay ng aming mga kamag-anak. At sa awa ng Diyos ay wala namang nangyari sa aming masama. Kinabukasan ay nagtungo ang isang barangay tanod sa bahay ni Tio Filimon at ibinalita niya na may natagpo ang bangkay ng lalaki sa gawing kakahuyan. Inilarawan niya ang anyo nito at napagtanto namin na isa yon sa mga armadong lalaki. Ayon sa kanyang salaysay, ay natagpuan na lamang ang katawan nito na nakahandusay sa lupa. Nakadilat ang mga mata at mukhang inatake sa puso sa hindi malamang kadahilanan. Nagimbal kami ng tatay ko at halos magkatinginan kami nun. Itinanong ko sa barangay tanod kung nahanap na nila ang dalawa pang kalalakihan pero umiling-iling lamang sila. Ang naisagot niya sa akin ay buong magdamag na silang nagroronda at naghahanap nun. Pero hindi nila ito natagpuan. Kahit anino o bakas na mga ito, kung kaya't naisip nila na posibleng nagtago ito sa liblib na lugar dahil nanganganib na ang kanilang buhay. Pero sinigurado niya sa amin na pwede na kaming makauwi sa bahay nun. Pinanatag na rin namin ang aming kalooban at nagpasalamat kami sa kabutihang ipinakita sa amin ng Barangay Tanod. Gayon din ang aming mga kamag-anak. Umuwi kaming matiwasay at ipinagpatuloy ang aming ordinaryong buhay pero makalipas lamang ang 2 araw ay may masamang balita kaming nalaman buhat sa mga pulis na naghahanap sa 2 pang kriminal. Batay sa pulis na nakausap naming tatay ko, natagpuan umano ang katawan ni Gardo, ang matangkad na lalaking pumatay sa kaibigan ng tatay ko, sa isang maliit na kubo malapit sa paanan ng bundok. Nadiskubre ang bangkay nito na nilalangaw at namamaho habang naliligo sa dugo. May hawak itong baril at tila para bang nagbaril ito sa sarili nun dahil may natagpuang basyo ng bala malapit sa ulo nito. Hinala ng mga pulis ay nagpakamatay ito samantalang ang isa naman sa mga kriminal ay natagpuan sa isang bahay sa baryo na nabubulok ang katawan habang may lumalabas na insekto mula sa bibig nito. Nagtanong-tanong ang mga pulis sa ilang naging kapitbahay nito at ayon sa kwento nila, simula nang dumating ang lalaking yon sa kanilang baryo ay dinapuan na umano ito ng matinding sakit at hindi na lumabas sa loob ng bahay. Hanggang sa maamoy na lamang ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy ng bangkay. Pagkatapos kong malaman ang kahindik-hindik na naging kapalaran ng 3 kalalakihan, halos manginig ang laman ko at magtayuan ng mga balahibo ko sa matinding balik ng kasamaan sa buhay nila. Hindi ko man mapaniwalaan na kagagawan yon ng bagakay na libon.
Isa lamang ang malinaw sa akin noon, na ang taong nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Ang may kapal na mismo ang nagparusa sa kanila para mapadali ang kanilang kamatayan. Lumipas ang ilang taon at nagtungo kami ng aking ama sa kanyang lugar na sinilangan sa Buenavista Negros Occidental. Dinalaw ng tatay ko ang tiyuhin ko na si Tio Manny at mabisita na din ang lupang sakahang ipinamanas sa kanila ni Lolo Berting. May katagalan na rin itong nangyari. At noong mga panahong yon ay hindi pa masyadong maunlad sa lugar ng tiyuhin ko. Tulad sa aking bayang sinilangan, may mga kwento rin ng kababalaghan at misteryo na pumapaloob doon, kaya naman naisip ko na hindi imposible na mapuguran din yon ng mga masasamang elemento. Sa unang linggo namin ng pananatili sa bahay ni Tio Manny, ay masasabi ko namang naging masaya at payapa ang aking naranasang pamumuhay. Nagkaroon din ako ng ilang naging kaibigan sa katauhan ni Pablito at Dino, na kapwa binata na nakatira malapit sa bahay ni Tio Manny. Likas lamang silang palainom at mahilig sa kwentuhan. Hindi sila namimili ng taong kaharap at para sa kanila ay walang masamang tinapay, pero parang kalabaw kong magtrabaho. Naisip ko na pala kaibigan at pagiliw sa mga bisita ang mga tao sa nayon. Kaya naman kahit hindi pa ako natatagalan sa lugar na yon, ay marami na akong nakadaupang palad. Nung lumipas pa ang ilang araw ay nagulat na lamang ako sa mga balibalita ng ilang kanayo ni Tio Manny na hindi umano ay may namemeste sa kanilang lugar. Isang araw, nagising na lamang si Mang Pandoy na nawawala ang kanyang mga alagang kambing. Samantalang si Mang Kaloy naman ay pinagpapatay ang alagang manok sa kulungan nito. Butas sa mga tiyan at napakaraming kalmot at sugat ang buong katawan. Malakas ang hinala ng mga residente na may gumagalang aswang sa kanilang lugar. Ipinagbigay alam nila yon sa kapitan at ipinagpalagay nitong posibleng kagagawan yon ng mabangis na hayop o posibleng mga taong labas na adik o nasisira ng ulo. Pero katuwiran ng mga tao ay hindi nila yun mapapaniwalaan dahil karamihan ng mga nangawawala at nangamamatay na mga hayop ay iisa ang paraan ng pagpatay. At halos laman loob ng mga ito ang pinupuntirya ng may kagagawan. Kaya walang duda na aswang ang may kagagawan nun. Itinaas ng barangay ng kapitan ang seguridad ng kanilang lugar at gabi-gabi silang nagroronda kasama ang mga barangay tanod. Lumipas ang 2 magkasunod na gabi at wala silang narinig o natagpuang nilalang saan mang sulok, pero sinikap pa rin nilang magmatsyag sa mga kasunod na araw. Isang gabi, naisipan na naming matulog ng aking ama dahil napagod kami ng husto sa bukid noon. Maaga kaming nagtrabaho at halos nilubugan na kami ng araw noong nakatapos na sa gawain. Kaya naman inilapag ko na ang katawan ko sa kama noon. Pero hindi pa man lang noon nakakalahating oras ay may naririnig akong kumakaluskos sa labas na aming tinutuluyang bahay. Hindi ko na sana papansinin yon dahil inisip ko na baka aso o pusa lamang yon. Kaya naman pinilit ko na lamang na ipikit ang aking mga mata para matulog. Kaya lang ay biglang may sumigaw ng malakas at humihingi ng tulong nun. Sa sobrang lakas ng boses nito, nagulat ako at kamuntik na akong mahulog sa mahigaan. Naisip ko na marahil ay nasa panganib ang buhay ng taong sumisigaw. Kaya naman mabilis akong bumangon at kinuha ko sa tokador ang puting tela na pinagbalutan ko ng bagakay na libon. Siguro ayun na ang tamang panahon para magamit kong muli sa ikalawang pagkakataon ang bisa nito sa pagtulong sa ibang tao. Kinuha ko ang bagakay na libon at kaagad akong lumabas ng silid nun. Inabutan ko sa may sala na kakatapos maghasa ng itak ng tatay ko, samantalang may dala namang patalim at buntot pagi si Tio Manny. Mukhang narinig din nila ang boses ng taong humihingi ng tulong
at tilang handa na rin silang sumugod sa labas ng bahay nun. Napansin ni Tio Manny ang aking presensya. Tinanong niya ako kung bakit gising pa ako ng mga oras na yon. Tumugon naman ako at sinabi ko sa kanya ang mga narinig ko, pero parang nag-aalala siya sa akin at pinagsabihan ako na manatili na lamang sa loob ng bahay. Dahil mapanganib para sa akin ang sumama sa kanilang magkapatid. Dahil hindi nila natitiyak kung anong klaseng nilalang ang kanilang kakaharapin. Pero umapila ang tatay ko kay Tio Manny ukol sa akin. Alam niya ang tinataglay kong lakas mula sa bagakay na libon. Kaya malaki ang tiwala niya sa akin na kaya kong ipagtanggol ang aking sarili laban sa aswang. Kinausap niya si Tio Manny at sa huli ay wala na ding nagawa ang tiyuhin ko kung hindi payagan akong sumama sa kanila ng aking ama. Nagpapasalamat naman ako dahil hindi pa rin isiniwalat ng aking ama ang tungkol sa bagakay na yon. Inirespeto niya ang pinaka nakakatago kong lihim. Hindi nagtagal at lumabas na kami ng bahay. Sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin. Nagpalinga-linga kami hanggang sa nasumpungan namin ang binatang si Lino na itinuturo ang mapunong daan kung saan tumakbo palayo ang nakita niyang aswang na lumapa sa kanilang alagang baboy sa likod bahay. Nagulat pa kami nang lumitaw si Mang Lucas na ama ni Lino. Kitang-kita namin ang magkahalong panlulumo at galit sa mga mata nito. May bitbit siyang ilawang gasera. Gayon din ang itak. Nabanggit niya sa amin na magtutungo siya sa may kakahuyan para mahuli ang nilalang. Sobrang laki ang pamimeste ng ginawa nito sa kanilang kabuhayan at talagang nanggigigil niyang sinabi sa amin na dudurugin niya at pagpipira-pirasuhin ang katawan ng nilalang na yon. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa ng mga sandaling yon at nagmamadali naming pinasok ang kakahuyan. Sa tulong ng liwanag ng gasera ay madali naming nakita ang daan. Naririnig ko sa hindi kalayuan ang pagkahol ng mga aso, paghuni at pagaspas ng mga ibon sa mga punong kahoy, at maging ang mga ingay ng kuliglig. Nilakasan ko ang kalooban ko hanggang sa makaamoy ako ng masangsang na amoy. Biglang may sumalida sa aming harapan. Napakabilis noon at hindi namin nakita ang aming pwedeng kalaban. Saglit kaming huminto sa paglalakad dahil may kung anong lumagpas sa ulo namin at dumiretso sa may gawing malaking punong kahoy. Kinutuban na ako na posibleng binakuran kami ng nilalang gamit ang tagabulag. Biglang inilabas ni Mang Lucas ang kanyang itak at hinamon ang nilalang. Punong-puno ng galit ang kanyang mga salita at pakiramdam ko ay may masamang mangyayari kaya't pinili ko siyang sawayin. Pero lalo pa niyang pinagdiinan ang mga sinabi niya hanggang sa meron na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito. Napakahaba ng matutulis na kuko. Simbilis ng kisap matang ginalusan nito sa balikat si Mang Kulas. Nagimbal kaming lahat dahil kamuntik nang bumagsak sa lupa ang matanda. Dali-dali ko silang hinila palayo bago pa siya mapuruhan ng nilalang. Umatake naman ang tatay ko, gayon din si Tio Manny, pero mas mabilis kumilos ang nilalang na yon. Umilag ito ng umilag kaya hindi siya magawang maabutan ng aking ama. Para silang nagpapatentero habang naghahabulan sa tabi ng mga punong kahoy. Naalarma ako na hindi maaaring magtagal ang ganoong sitwasyon. Dahil siguradong uubusin ng nilalang ang lakas ng aking ama at tiyuhin, kung kaya't gumawa na ako ng paraan. Magkatuwang kami ni Mang Lucas na sumugod sa may direksyon ng nilalang. Ginamit ko lahat ng kakayanan ko na nakuha ko sa bagakay na libon. At nagtagumpay naman ako na mahagip ng itak ko ang aswang. Nahiwa ko siya sa may braso pero hindi yun ganon kalalim.
Maliksi pa rin siyang nakagalaw at nahawakan niya ako sa leeg nun. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa akin pero mabuti na lang at nasaksak siya sa likuran ni Tio Manny na siyang dahilan para mabitiwan niya ako. Hinarap niya ang tiyuhin ko na punong-puno ng galit ang mga mata. Hinawakan kong mabuti ang aking itak at matapang ko siyang hinataw sa tigkabilang tagiliran. Pagkatapos ay nagtungo ako sa harapan niya at doon ko siya sinuntok sa dibdib. Hindi na nakaiwas ang nilalang na yon. Napasandal siya sa katawan ng puno at umangil ng pagkalakas-lakas. Balak ko na sana siyang saksakin sa dibdib nito. Humarang sa akin si Mang Kulas at mukhang nahuhulaan ko na ang gusto niyang mangyari nun. Gusto niyang ipaubaya ko sa kanya ang nilalang bilang gante sa pamimerwisyo nito. Siya na mismo ang nagbigay ng sentensya sa nilalang na yon. Buong lakas niya itong pinagsasaksak sa dibdib hanggang sa sumirit ang masaganang dugo. Hindi pa siya nakontento at sinaksak pa niya ito ng paulit-ulit sa tiyan pagkatapos na pagmumurahin. Ibinuhos niya lahat ng kanyang galit dito at hindi tinigilan ng pagsaksak. Nahabag naman kami noon, kung kaya't pinigilan na namin siyang sa kanyang ginagawa. Napahagulgol sa pag-iyak si Mang Kulas at nabitiwan na niya ang hawak na itak. Doon ko naramdaman ang matindi niyang galit dahil sa pagkawala ng kanilang kabuhayan. Hindi ko rin siya masisisi dahil malaking pera ang nawala sa pamilya niya dahil sa kagagawan ng nilalang na yon. Matagal bago siya nakabawi at nahimasmasan noong napagtanto niya na nakahandusay na ang nilalang sa lupa. Makalipas pa ang ilang minuto ay nag-umpisa na kaming maglakad ng mga kasama ko pabalik sa bahay. Inabutan namin na paparating ang barangay kapitan kasama ang ilang tanod nun. Nabanggit namin sa kanila ang nangyari. Nag-atubili silang nagtungo sa may kakahuyan. Pero ganun pa man ay pumunta sila doon. Pinagtulungan nilang buhatin ang katawan nang hindi nila maintindihan kung tao ba o isang hayop. Hindi na namin alam kung saan nila nilagay yon. Pero sabi-sabi ay kailangan umano itong sunugin para hindi na mabuhay pa. Kinabukasan ay umugong ang balita ukol sa napatay namin. Naging mas lalong mapagmatsyag ang barangay kapitan gayon din ang mga barangay tanod dahil posibleng may iba pang kasamahan ng nilalang na yon na napatay noong nagdaang gabi at maaaring nagtatago lamang ang mga ito at naghihintay ng pagkakataon na makasalakay at makapatay ng mga alagang hayop ng mga residente. Hindi sila nagkamali dahil lumipas lamang ang ilang araw. Merong nahuling mga magnanakaw na kumuha ng ilang manok na pansabong ni Mang Faustino sa kanilang kulungan. Nasundan namin ang dalawang lalaki at nakita namin kung paano sila nagbagong anyo. Sa puntong yun ay nasubukan ko ang kanilang lakas at nagkaroon pa ng pagkakataon na nakalmot ako at natusok ng dulo ng kuko ng isa sa kanila. Inakala ko noon na bumaon ang kuko nito sa laman ko pero naramdaman ko na mababaw lamang yon at hindi ganoon kasakit. Nagulantang si Tio Manny, lalo pat nakita niya kung paano ko hinambalos at pinaghahataw ang nilalang gamit ang itak bago ito tumakbo palayo. Hindi pamilyar sa mga residente ang mukha ng mga naturang nilalang, kaya ipinagpalagay na lamang nilang mga dayuhan ang mga ito na napadpad sa kanilang nayon. Nang sumunod na araw, napansin ko na halos sumihilom na ang mga sugat ko. Doon ko napagtanto na talagang mabisa ang kapangyarihan ng bagakay na libon. Nanumbalik din kaagad ang aking lakas at hindi ako dinapuan ng anumang karamdaman. Bukod sa nagagawa sa pisikal na aspeto ng bagakay na yon, ay nagdala din yon sa amin ng swerte. Nakapag-ani kami ng maraming palay sa bukid, kaya naman marami kaming bigas sa araw-araw.
May ilan ding kapitbahay na nagbibigay sa amin ng mga sariwang prutas at gulay bilang pasasalamat sa aming nagawang tulong para mapalaya sa mga masasamang nilalang. Buong puso naman namin yung tinanggap at nagpasalamat din kami sa kanilang kabutihan sa amin. Lumipas ang ilang araw, napagdesisyonan na namin ng tatay ko na umuwi sa amin. Naging payapa naman ang nayon simula ng masakote ang mga yon. Kung kaya't maayos na kaming magpaalam kay Tio Manny, gayon din sa pamilya nito. Nangako naman kami ng tatay ko na bibisita sa kanila sa susunod na taon at tutulong sa pagsasaka ng lupang ipinamana ni Lolo. Sa sumunod na araw, matiwasay naman kaming nakauwi sa aming tahanan, baon ng aming hindi makakalimutang karanasan sa Negros. Magpasa hanggang ngayon ay tangan ko pa rin ang Bagakay na Libon at walang sino man ang makapagtangka sa buhay ko. Nanatili akong tahimik, ukol sa tinataglay kong ito. Tahimik lamang akong tumutulong at nagliligtas ng buhay dahil magiging mapanganib at maraming magtatangka sa akin kung malaman ng iba ang tungkol sa aking tinataglay.